Let's come before the Lord in prayer, brothers and sisters. At this moment, O Lord, we acknowledge your holiness. In our study of the Word, we acknowledge that you are here in our midst. And through your holy words, you are speaking to your people. You are ministering strength, admonishment, and everything that we need through your words. So, Father God, our prayer is that your Holy Spirit would open our minds and our hearts to your words. We pray that as the head of the church, Christ would be exalted at this moment of preaching. And we pray that our hearts, our minds, and all that is within us would glorify the name of Christ. We thank you so much, O Lord. Humble us, strengthen us. We pray this in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, isa pong mapagpalang umaga sa atin. Tayo po ay magpapasimula ng isang mini or short series. This series would run through 4 weeks. Isang buwan po nating pag-aaralan po ito. Knowing well that the Lord has been so faithful. Kakatapos lang po nung pagdiriwang natin ng ikalawang anibersaryo. And also, we have seen how mighty the Lord is na tinawid tayo sa lahat ng ating mga challenges individually and as a church. But of course, His faithfulness would not stop. Hindi matitigil sa 2 taon yung katapatan ng Panginoong Diyos sa gawain pong ito. We know that the Lord is doing great and mighty things even as we go further sa kanyang mga layunin. And with that in view, we are having a series regarding ecclesiology or regarding the church. And we have decided, along with the leaders of the church, na pag-aralan ito from scriptures, and I think the most practical place in scripture to look for what is the identity of the church is the book of Acts. However, of course, we know that the book of Acts is quite long. Hindi po ito magiging verse-by-verse exposition or study. It would rather be a topical series on the book of Acts. And we are going to study the things that the church devoted themselves to. Kung meron mang title yung ating magiging series o itong ating series na to, it should be The Power of a Devoted Church. The Power of a Devoted Church. Because we have seen in the book of Acts that the Lord has directed His people towards being devoted to several important things. At yung isa po sa pangunahin na makikita po natin sa book of Acts na naging devotion ng mga alagad, naging devotion ng church, is yung pag-aaralan po natin today, this morning. We are going to study their devotion to teach the whole counsel of God. Yung kanilang naging emphasis, yung kanilang naging matinding focus na maituro, mapag-aralan at lumalim sila sa kabuuan ng mga katuruan ng ating Panginoong Diyos. We would see this and we pray that even though I know this is already happening and this is already on the process dito po sa atin, na alam ko po na talagang tayo ay masigasig, na nag-aaral, nananalangin na matutunan natin ang salita ng Diyos. But it's good to be reminded that this is not only important, this is actually a very vital element of the church life na nagkaroon yung early church. So this is non-negotiable. This is something that we as His church and we as individual believers must understand. Because we believe this is the will of God for us in Christ Jesus. So ang title po ng ating unang pag-aaral sa series na ito ay Devoted to Preaching the Whole Counsel of God. I made a subtitle, The Ministry of Preaching to the Saints. Because I want to argue in this study, mga kapatid, na bago pa man humayo
bago pa man nag-witness, even before the apostles' witness and even before the church was used by God to be mighty witnesses of the Lord for the gospel, they themselves were filled with the gospel. One of the main premise of this study is to say that we cannot preach what we are not saturated of. We cannot herald something, hindi natin pwedeng maipagmalaki, hindi natin pwedeng maipagsigawan sa mundo yung isang bagay na hindi natin nauunawaan at hindi tayo babad dun sa bagay na yon. And so, again, if the church wants to be an effective witness for the glories, for the beauty of Christ, we need to be saturated with the Word of God. We need to be filled with the Word of God so that we could be faithful witnesses of it in the world. So, sige po mga kapatid. But before we study our main text, I want to raise this question. Brother David, are you sure? Can you provide some evidences that this has been their priority? Sure ka ba na ito yung naging isa sa mga devotion nila nung early church? Because we want to be sure of anything from scriptures. What I would say here would not matter if it's not according to the word. So let's see from the book of Acts itself, is it true that the early church prioritized building up the saints and not just to simply evangelize? Tingnan po natin. Acts chapter 2 verse 42. This is our first verse that I think would show us very clearly that indeed the church devoted themselves to the preaching of the word of God amongst themselves. Acts chapter 2 verse 42. Let's read, church. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Dito pa lang po mga kapatid. Now take note, I just want to remind us, I want to remind myself and all of us that this is Acts chapter 2. If we have read our book of Acts, we knew what happened on chapter 2. Ano pong nangyari sa Acts chapter 2? What precious historical event took place sa chapter 2? If you would open your Bibles, if you would glance, ano yung subtitle nakalagay dyan sa chapter 2 po ninyo? Ang nakalagay dyan, the Holy Spirit came, or the day of Pentecost. Am I right? So, if that is the day of Pentecost, we know this is a very valuable moment in the life of the church, even in our lives right now. Because this was the day that God Almighty vindicated the church among any other human organization. The only organization that He vindicated by the giving of His Holy Spirit, it was the church. Binigay ang banal na espiritu sa iglesia. The amazing thing about this is, it has been once given, and even until today, the Spirit is in our midst. He is dwelling in us, and He is in our midst. Yun yung rason, mga kapatid, kaya po itong pagtitipon na ito ay hindi lamang po pag-alala sa Panginoong Hesus. Ito pong pagtitipon na ito, kagaya ng sinasabi po ng kapatid natin na patnugot kanina, hindi po ito basta relihiyosong kaganapan. Mga kapatid, ito po ay pakikipagtagpo natin sa buhay na Diyos. We are now face to face in the presence of the Almighty God through His words, as we are His body and He is the head. Through His Spirit, He is here. We don't need to imagine He is here. He is here. Then, mga kapatid, as we go back to Acts chapter 2, think about this, brothers and sisters.
when the Holy Spirit was given to the church, this is one of the first things they did and devoted themselves to. Hindi po sila nagpatawag ng Christian concert. Hindi po sila nagpatawag ng pastor's summit. The first thing they did when the Holy Spirit came down is they feasted on the Word. Dahil yung banal na Spirito, as promised sa John, sabi ng Panginoong Yesus, pag dumating ang banal na Spirito, He will lead you into all truth. What does it mean, brothers and sisters? At this moment, the church knew they didn't need to be creative. They didn't need to improvise. Hindi nila kailangang umimbento ng mga doktrina. They knew that the Holy Spirit is in their midst, and whatever came through the mouths of the apostle, the teachings of the apostles, nakita po natin dito, they devoted to the teachings of the apostles. The church and the apostles knew it is God who is speaking to them. Through the inspired apostles using the scriptures. So brothers and sisters, this is the first evidence that they have indeed devoted themselves to the apostles' teaching. I think it's enough, but let's go. Let's continue. Let us see that this is indeed one of the things that they have focused themselves on. Acts chapter 6, verse 1 to 4. And this is wonderful. Kasi yung una po nating verse sa Acts chapter 2, it was on the side of the people. They devoted themselves, right? Here we would see that the apostles themselves responded. And they saw the people are so devoted in listening to the word, we should devote ourselves to the word, to the preaching of the word. Let's read. Acts 6, chapter 6, verse 1 to 4. Let's read, people of God. Now in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables." Verse 3, "Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good reputation or repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." We see this a very wonderful response from the side of the apostles. The balance is now complete. The people, the congregation, yung mga dumadalo, yung mga pangkaraniwang mananampalataya, mga kapatid, they have devoted themselves to the preaching of the apostles, or in other words, to the word of God. And sa kabilang banda, hindi nagpahuli, pinantayan, ano po mga kapatid, pinantayan, sinabayan ng mga apostol, yung nakita nilang devotion na yon, with their own devotion to commit themselves to the preaching of the word. Nakita naman po natin yung konteksto. Lumalaki yung church, dumadami yung technical needs. And that's true even to our church, in our church. In all of our local churches, totoo po yun. Dumadami yung ating mga needs, yung mga ministries. We need to pray for the women, they need to study. Tama po, mga kabataan, and etc. We can name a lot of ministries that are indeed important. We're not saying those ministries are important. The apostles are not saying here that dividing food, providing for the people is not important. They're not saying it. That's why they made a solution for it. Nagpray sila at nakahanap sila ng solusyon. Namely, they appointed deacons or workers, servants who would do that task. Why? Because they knew, they recognized this very weighty reality that they need to focus on preaching the Word of God.
So I hope from those two portions from the book of Acts, it has been made clear. There are other portions in the book of Acts. There is Acts 11 where we would see that when the church focused on preaching the word, the, the legacy, the power of the church increased. Sa Acts 11, sa sobrang focus nila sa preaching sa mga saints, tinawag ang mga Christians na Christians for the first time. We could see and we can study the book of Acts more, but I think it's enough. The point has been made, I hope. Nasa early church pa lang, mga kapatid, ang preaching ng Word of God para sa mga believers is not something negotiable. It is something that the church needs to do. It is something very essential if we want to fulfill the Great Commission. If we want to declare the Word of God, we must be full or we must be filled by its whole counsel. So, now mga kapatid, let's go. Pag-aralan na natin, since we are already hopefully convinced from scriptures that it is indeed important, the next question that we would raise is this. What kind of preaching yung magiging consistent sa naging paraan nila? If we're asking kung sinusubukan nating i-emulate, kung sinusubukan natin na yung pamamaraan, yung kapangyarihan ng early church na nakikita po natin sa Book of Acts ay kumilos sa ating mga buhay, we should ask the question, how did they preach the Word of God to believers? Because we know there are a lot of ways kung saan yung modern theology, modern scholarly studies ay nagsasabi, ganito dapat mag-preach, ganito lang dapat ka-ikse, o ito dapat ang content. But I think we would all agree na kung meron mang otoridad sa kung sino o kung saan magmumula yung sagot sa tanong na paano dapat tayo nagpipreach, it should be the Bible. Do we agree, brothers and sisters? If we would ask the question, how do we preach? I think the Bible has the greatest, the highest authority para sagutin yung tanong na yon, mga kapatid. My opinion, my preferences should not really matter when it comes to how we should preach. The Bible should be asked and the Bible should be obeyed. So we ask the question, how did they preach the Word of God to believers? Dito natin titingnan yung ating teksto na binasa po kanina, Acts chapter 20. So, brothers and sisters, bear with me. I want you to focus your attention sa inyong Bible sa Acts chapter 20 because this is where we would get all of the answers this morning. So let's go, brothers and sisters. Let's see. First, ang una po nating makikita, mga kapatid, na element ng biblical and apostolic preaching is persistent preaching. Preaching that is persistent. Saan po natin nakuha yun? Basahin po natin Acts chapter 20, verse 18 or verses 18 to 24. I want us guys to read, and you would notice there are some highlighted or bold words or phrases. Kasi mga kapatid, doon natin makikita yung sinasabi ng point. Let's read, brothers and sisters. You yourselves know how I lived among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials that happened to me through the plot of the Jews. How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, teaching you in public and from house to house, testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. And now, behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if
only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. This is wonderful speech. Ito po yan mga kapatid, tingnan po natin, balikan lang natin yung mga sinasabi po dito. Unang mga bagay na sinabi po ni Apostle Paul, this is how he preached. This is how he labored, brothers and sisters. I believe at this point, of course, this is the Apostle Paul telling us how, but I believe he represented well the whole early church. Okay? Mga kapatid, naiintindihan ko na ito po ay patungkol kay Apostol Pablo. He's testifying about his personal labor. But I can attest you, if we would read the book of Acts, this is also the way how the whole church, how the leadership, how any other apostles preach the word as well. So this could be a mirror. Again, kahit si Apostle Paul lang to, this is a very good window for us to see paano ba sila mag-preach. And the first thing we see, they preach with much labor and persistence. Una mga kapatid, nakita natin sa trials, preach under very good circumstances. I'm not saying this to guilt trip us. Mga kapatid, itong sasabihin ko ngayon, hindi po para tayo ay gawing guilty or what, hindi para konsensyahin tayo, but this is just reality. There are some portions of the world where they worship in a much difficult context as compared to us. What I'm saying is, napakasarap pa ng ating pagsamba dito sa ating bansang Pilipinas kahit mahal ang gas. Nararamdaman ng mga balat natin yung lamig ng aircon. Hindi ko kailangang masyadong sumigaw kasi meron tayong magandang mikropono at meron tayong magandang sound system. Napakaganda ng piano. Ang ganda ng boses ni Kuya Pao habang kumakanta. Ang ganda ng boses niyo mga kapatid. Napaka-komportable pa ng ating pagsamba. And we should remember that when the church was first planted, it is not the case. They don't have the privileges that we have today. They didn't have the freedom that we have today. Meron nga silang birong term. Siguro kung nabubuhay si Apostol Pablo at mabalitaan niya yung ganito nating kagaan na pagsamba, at siguro kung malalaman ito ng mga kapatiran sa China, sa mga bansa kung saan talagang ang sumamba at makinig ng salita ng Diyos ay pwedeng mauwi sa pagkakakulong o pagkakamatay, siguro magkakaroon sila ng tinatawag na banal na inggit. They would somehow be jealous or envious somehow in what we are having in our country. I'm not saying this is bad. We should be grateful. I am grateful. Again, this is not something that I said para i-guilt trip tayo. This is something that I said so that we would be more diligent to worship specifically in the preaching of the word. Habang nasa atin pa yung ganitong kalayaan, tama po yan mga kapatid. Huwag tayong mailang, dalhin natin yung ating mga anak kahit mag-iiyak sila diyan. This is a privilege for us, brothers and sisters, to hear the word of the Lord. They were so persistent with all humility, with tears and trials. Tapos sabi niya dito mga kapatid, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public from house to house. Nakita natin doon mga kapatid na hindi siya nag-shrink back. Again, we would make sense of that phrase if we remember how easy it was for them to shrink back. Napakadali sa kanilang umurong, napakadali sa kanilang mapanghinaan ng loob because they were heavily persecuted. And when he said, I did not shrink back, it hits me.
it hits me. I know, brothers and sisters, we have all our troubles as well. Right now, I am in this constant prayer for my wife. I think she's about to give birth to our second child. Sa tingin ko, malapit na. There are signs. So of course, I am worried. Of course, I'm thinking about it. And I know all of us, brothers and sisters, right this very moment, we have things to think about. I don't mean to diminish my own troubles. I don't mean to diminish our troubles. But if we would remember the troubles of the Apostle Paul, it is between life and death, and yet he has decided by the power of God not to shrink back. And this is how persistent they were. Hindi lang siya matapang, sobrang tiyaga pa niya, mga kapatid. And this is not to attack any pastors that we know. But sometimes pastors are so highly exalted in our view, we don't imagine them doing what the Apostle Paul did. He preached from house to house. And again, it hit me. Can we do that? Can we pray for such seriousness for the word? Biruin mo yon, mga kapatid, if we would read this portion, araw-araw siyang nagpipreach publicly sa isang malapit sa marketplace because he was rejected dun sa synagogue. Yun yung parang church nila, yun yung public worship, kagaya nito. And yet, hindi siya makukontento. He would go from house to house teaching the Word of God. This is amazing persistence. This is amazing to the point that, again, I'm talking about myself here first and foremost. Parang hindi na natin masyadong nakikita yung ganitong persistence sa Word of God. Both in the side of us ministers and on the side of the people of God. We should be reminded. At tingnan nyo mga kapatid dun sa verse 22 and to 23. Alam ni Apostle Pablo, sinasabi ko nga po ito lagi, buti pa yung ibang pastors ng ibang denomination ngayon, ang laging sinasabi sa kanila ng Holy Spirit, magkakakotse sila. Ang laging sinasabi sa kanila ng Holy Spirit, magkakaroon sila ng mga earthly possessions. Buti pa talaga sila. Again, baka magkaroon ng banal na inggit si Apostle Pablo sa kanila. Because listen, this is what the Holy Spirit is telling Paul. Verse 23, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. Si Paul, pag naglalambing sa Holy Spirit, Holy Spirit, ano po bang ibibigay niyo sa aking mission, sa aking ministry? Imprisonment and afflictions. Wow, thank you, Holy Spirit. This is somehow alien to us. This is somehow unfamiliar to us. They did that I often fail to do. But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Such persistence. Kaya naman, tingnan nyo mga kapatid, kahit dun sa kanyang estudyante na si Timothy, this is what the Apostle Paul said. 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 2, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is the judge of the living and the dead, and by his appearing in his kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Hindi niya sinabing, I suggest if you want. Sa pagkakasabi niya sa verse 1, wala talagang choice si Timothy kundi mag-preach with persistence. I charge you in the presence of God and of Christ. Yung church na yon, isinama pa niya yung who is the judge of the living and the dead, and by his appearing in his kingdom. Para bang sinasabi niya, sa pangalan ng pagdating ng Panginoong Jesus, inaatasan kita, mangaral ka,
Nasa mood man ng mga tao o wala, madami mang dumadalo o wala, komportable man sa'yo o hindi, yung sitwasyon, preach the gospel. Tiyagain mo yung kawan ng Diyos, turuan mo sila, direkta mo sila sa mga pagtutuwid. This is how the church did it. This is not something strange to them. This is the regular thing. This is their motto of the ministry of the preaching of the word. So that's the first thing that we would learn. Anong klase ng preaching yung meron sa book of Acts? It is a persistent preaching. The second thing that we should learn here, it is also profitable teaching. Not only persistent, it is a preaching that profits the people. Nakikinabang ang mga tao. We want this. Let's read Acts chapter 18 to 24. You would notice, mga kapatid. Pero siguro simulan na natin sa 20. Let's start Acts chapter 10, yung ibang bahagi. Let me read Acts chapter 20, verse 20 to the following verses. Sabi po dito, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teach our Lord Jesus Christ. Now, brothers and sisters, pakipansin po nito. Pansinin po natin, I highlighted or ginawa ko pong bold dyan. Ganito, hindi niya pinag-alinlangan ng ipangaral yung mga bagay na kapaki-pakinabang. Tama po. Now, the reason why I highlighted that is because I want to bring us doon sa verse 26. Tignan niyo po yung verse 26, brothers and sisters. Therefore, hanggang 27. Therefore, I testify to you this day that I am innocent of the blood of all. For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. Pansinin niyo mga kapatid, inulit yung almost similar na phrase. Tama po? Anong phrase po yung naulit? I did not shrink. But this time around, ang sinunod niya ay hindi profitable. This time around, he said, I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. So we might say this, brothers and sisters, that the only preaching that is truly profitable is the teaching, the preaching that involves the whole counsel of God. Naintindihan po natin yon, mga minamahal kong kapatid. And by the way, para lang alam natin, for sure alam na ng madami sa atin, ito pong portion na ito ay kanyang farewell speech. Farewell speech po ito ni Apostle Paul sa mga pastors, elders na na-train niya for 3 years sa Ephesus. Siya ay aalis na, ipagpapatuloy niya yung paglilabor sa ibang mga lugar. Uulitin na naman niya yung hinagpis at dusa ng pagsisimula ng isang bagong iglesia. Kaya nagpapaalam siya sa mga to. Okay? I am just saying for the record para mamaya hindi na natin uulitin kung ano yung context. Actually, I should have said it earlier. That's the context. Okay. Hindi siya nag-shrink na sabihin yung whole counsel of God because it is the kind of preaching that is profitable. Some Bible scholars said, ano bang ibig sabihin ng whole counsel of God? Pag sinabi po natin whole counsel of God, it is the full scope of biblical apostolic teachings found in the whole scriptures. Hindi po necessarily, according to some Bible scholars, na ang ibig sabihin nito ay talagang, although it's better, it's good, hindi ibig sabihin na word by word na talagang kailangan kabisado natin ang Biblia, because I don't think any person can do that. That's why we have the copy of our Bibles. But what it means is, yung mga mahahalagang doktrina ng Biblia, ang Panginoong Jesus, ang pagbagsak ng sangkatauhan sa kasalanan, yung pangangailangan natin sa kaligtasan. Nauunawaan po natin, yung mga aral ng Panginoon tungkol sa paano tayo mamuhay bilang kawangis ni Jesus. Yung mga bagay na naghihintay sa atin sa kaharian ni Jesus. Bagamat minsan may pagtatalo tayo sa ilang detalye, but one thing is for sure, our King is coming back. His kingdom is coming back. We will enjoy the new heavens and the new earth. That's something for sure. We might not agree on the details, the timing and such, but we all agree that our King is coming. We all agree that we have this blessed
And marami, some people would call this biblical theology, some people would call this systematic theology. But one thing is for sure, pasimplihin natin sa umagang ito. When we say whole counsel of God, it is the wisdom of God in all of Scriptures that is sufficient for the man of God and for His people, for the people of God, na marating natin yung maturity towards facing the Lord, being with the Lord eternally, face to face, enjoying Him forever in His glory. Am I making myself clear, brothers and sisters? Pwede nating i-define ng mas malalim tong whole counsel of God, but I think that's the easiest that I can define it today. Again, it's the whole wisdom, the counsel of God from all of Scriptures, na sapat para sa ating kaligtasan, para ipakilala kung saan nanggagaling yung kaligtasan, sinong nagsusustain ng kaligtasan, patungo sa pagpapasakdal ng kaligtasan. That's the whole counsel of God. Now, brothers and sisters, gusto ko lang ding idagdag po ito. Basahin po natin yung 20 uli, saka 21. Let's read. Sabi po dito, how I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. Now, stop muna tayo. Bakit tayo pupunta dito sa verse 21? I think verse 21 is really important. I really pray that we would listen to this portion. Brothers and sisters, eto na. Napagkasunduan natin na ang nag-iisang profitable teaching, ang isang tunay na nakapakipakinabang na pangangaral ay yung pangangaral na hinuhugot at nagmumula sa whole counsel of God. Amen. Do we agree? Now, ang tanong natin dyan, syempre, paano yun ginawa ni Apostle Paul? In its actuality, yung mismo, anong itsura nun? Hindi pa tayo napapatanong. Nag-conduct ba siya ng parang seminar, 3-day seminar? Ano bang style, ano ba yung method niya kung paano niya tinuro yung whole counsel of God? And I think this would be really helpful. Tingnan po ninyo. Yung verse 21 tells us, gives us the detail kung paano niya ginawang ituro yung profitable at yung whole counsel of God. Let's see. Testifying both to Jews and to Greeks of repentance toward God and of faith in our Lord Jesus Christ. Some would argue na ang sinasabi niya dito, kung paano lang siya nagsimula. But I don't think so. He is describing how he labored for the whole 3 years. So I think yung sinabi niya sa verse 21, kung paano siya nagsimula hanggang nung huling preaching niya sa kanila, laging may ganitong element, may dalawang element na laging present. Repentance and faith in our Lord Jesus Christ. So, medyo nahihilig akong gumawa nitong mga nakaraan. I made the definition. I made a definition of what is profitable preaching out of these verses. Ito po yung definition. What does profitable preaching mean? It is a kind of preaching that makes use of the whole scope of scriptural revelation to nurture believers through constant repentance and faith in Christ. Kikita po natin, mga kapatid, I know I need to stay a little longer here, so please bear with me. We have here 2 elements of biblical preaching. Number 1, it should honor the whole counsel of biblical text. And number 2, it should always lead us to a reminder of our need for Jesus Christ. I think this should balance the tension between asking this question, how should we expect preaching in a Reformed church? Ito po yan, mga kapatid. May mga nagsasabi po kasi, kabilang na ako, no? I am included in this. May mga nagsasabi, and rightly so, ayan nyo, babalansin natin, na dapat talaga si Kristo ay nasa lahat ng ating pangangaral. Big, huge, amen. Christ
is the end of the law for righteousness' sake. Christ is whom the whole Scripture is witnessing to. Ang pinatutungkulan ng buong kasulatan ay si Kristo. Amen? Pero isipin niyo po ito mga kapatid, bakit kaya kung ganun yung ating pakahulugan na dapat si Kristo talaga literal yung nasa mga teksto, pipilitin nating si Kristo yung sinasabing kaibigan dun sa Proverbs, kahit ang sinasabi ay yung totoo mong kaibigan, yung makalupa mong kaibigan. Bakit natin ipipilit na si Kristo yung asawang tinutukoy doon sa Song of Solomon, meron dong portrayal ng sex? Are you getting my point, brothers and sisters? Let me be balanced, okay? Ito po sinasabi ko. I have a question. Ginawa na lang niyang Bible natin ay isang malaking treatise, collection ng mga person and katangian ni Kristo directly. Kaya ba niyang gawin yon kung yun yung gugustuhin niya? Yes. He could have made a Bible full of direct revelation of Christ, kahit man lang yung New Testament. Wala nang admonition, wala nang payo sa husbands and wives, wala nang kahit ano, puro si Kristo. Kung gugustuhin ng Diyos, kung yun yung layunin niya, I would honor it, I would bow down to that direction, I would still love my Bible if that is what the Lord has given us. But the thing is, He did not give us a Bible like that. Binigyan niya tayo ng Biblia na mayroong wisdom books. Binigyan niya tayo ng Biblia na may kasaysayan ng Israel, kasaysayan ng Iglesia. Binigyan niya tayo ng Biblia na punong-puno ng karunungan mula sa lahat ng aspekto ng ating pamumuhay. Tama po? And so, to preach the whole counsel of God, we honor the text. We preach the text faithfully. And yet, ito na. Ito na, babalansin natin. And yet, sa kabilang banda, hindi tayo nangangaral ng moral stories from the narratives of the Bible. We are not simply dealing with proverbs na para bang ito ay mga kasabihan lang ng matatanda. Ulitin ko, makinig na lang sana tayo kay Tata Lino o kaya sa payo ng mga nasa radyo. Kilala natin, may isang sikat na preacher, si Pastor Ed Lapis, ang galing niya mag-expose ng Proverbs. But most of the time, we end the preaching thirsty and hungry because Christ was not preached. Tama po? Uhaw tayo, nangihina pa nga tayo. Kasi hindi na ipangaral yung ating buhay na pag-asa. And so I think this is the balance. We honor the text. And using the text, we reveal aspects of our fallenness. And we therefore exalt Christ every single time. You're preaching on Proverbs about friendship. Preach mo muna yung friendship. Sabihin mo muna anong sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkakaibigan. Tapos sabihin mo sa kongregasyon at sa sarili mo, sabihin natin sa ating sarili, kahit sa family worship, let's preach to ourselves, to our families. Let's preach, ito sinasabi ng Bible sa pagkakaibigan. Sa totoo lang, hindi tayo laging ganitong kabait na kaibigan. Kaya kwento ko sa anak ko, alam mo si Daddy, minsan pasaway na kaibigan. Alam mo si Daddy, may mga pagkakataon na disappoint ko yung mga kaibigan ko. I broke their trust. And therefore, my son, let me point you to someone who never broke the trust of his people. Let me point you towards a friend who will always be with you. Christ. Son, let me tell you, you can have a friend in Christ. What a friend we have in Jesus. And I think that's how we preach the whole counsel of God. We honor the text, and yet we present Christ. Hindi man eksaktong-eksakto, kung hindi naman talaga si Kristo yung eksaktong pinupunto ng talata, pero we always exalt Christ through the revelation of our needs in that scripture. Amen? I hope I balance that out. No? Yun po yung nakita natin dito sa definition na ito. Ginagamit yung whole scope ng scriptural revelation pero inire-reveal constantly
our need of repentance and faith towards the Lord Jesus Christ. Tingnan nyo mga kapatid, mayroong isang talata na kung tutusin, nakakatawa isipin, ito dapat yung preaching sa amin ngayon. Colossians chapter 1 verse 28, let's read this. Huling-huli nito yung sinasabi ko mga kapatid, I think. Colossians 1:28 to 29, basahin natin sama-sama, mga minamahal kong kapatid, ready, go. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. For this I toil, struggling with all His energy, that He powerfully works within me. Mga kapatid, sa verse 28, yung him na sinasabi, kahit i-check nyo yung verse 27, it is Christ, the hope of glory. Yun po yung nasa verse 27. Sabi niya, him we proclaim. So tama. May warrant yung sinasabi ko na sa lahat ng ating preaching, kahit yan ay sa Bible study ng mga matured, kahit yan ay sa conference ng mga pinakamataas na reverend pastor, kailangang maipahayag si Kristo. Kasi kahit sino pa yung reverend pastor na yan, kailangan niya yung lakas ni Kristo sa lahat ng aspekto ng buhay niya. Tama po? Now, him we proclaim. Tama, check na. Kailangang i-proclaim si Jesus sa lahat ng preaching. Pero tingnan niyo yung sumunod. Warning everyone and teaching everyone with all wisdom. Hindi niya nine-neglect yung practical application. Pwede ngang si Kristo pa din. Dapat lang si Kristo pa rin itinataas. We want to teach about humility. Who's the best example of humility? We want to teach about reconciliation. Who reconciled us to God? Anything that we can teach the church, kahit gaano ka-practical yan. Mag-asawa, nag-aaway. Kami ng misis ko, nag-aaway din naman. Meron ba ditong mag-misis na hindi pa nag-aaway? Magpapapayo kami. Wala po mga kapatid, lahat tayo nagtatalo. Sinong pinakamagandang example ng pagmamahal sa kanyang bride? Si Jesus. He's so faithful. He's so patient. Ewan ko kung makaka-relate yung ibang lalaki. Minsan gusto kong durugin sa debate yung asawa ko. Kahit alam kong pag umiyak siya, ako din magsasorry. Gusto ko lang. Pero naaalala ko na kung si Kristo, kung sakali lang na si Kristo magiging kaugali ko bilang groom, kawawa ako. Kung iisa-isahin ni Kristo sa akin yung mga kahinaan ko, kawawa ako. Kaya nangyayari na lang, sabi ko na lang, di na ako umimik. Sabi ng tatay ko, sabi ko na lang, di na ako umimik. Mga kapatid, walang pinakamagandang practical na ipayo pa rin at the end of the day, kundi si Kristo. Any other practical advice that does not made use of the beauty and the excellencies of Christ would be failure for us. Because, anong sabi mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 2, Christ is the wisdom of God. Si Kristo, yung karunungan ng Diyos na nasa atin. Amen. Amen. So we end with the last point, brothers and sisters. Una, mga kapatid, anong klase ng preaching yung nakikita natin sa Book of Acts? It is a persistent preaching. Pangalawa, it is a profitable preaching because it preaches the whole counsel of God and Christ as its exaltation. And finally, mga kapatid, dahil ito ay nagpapatungkol sa kapangyarihan ni Kristo, this kind of preaching is also protective preaching. 3 P. So let's read, brothers and sisters, of verse 28. Wala na akong hinighlight kasi it's pretty much self-explanatory in this verse. Verse 28 to 32. Sama-sama nating basahin, mga kapatid. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which He obtained with His own blood. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock, and from among your own selves will arise men
speaking twisted things to draw away the disciples after them. Tingnan niyo po, verse 31, therefore, be alert, remembering that for 3 years I did not cease, night or day, to admonish everyone with tears. Verse 32, this is wonderful. And now I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. In this portion, I think the Apostle Paul has made a prophecy. Nagbigay siya ng propesiya sa church sa Ephesus. Binigay niya yung propesiya na darating, pag-alis ko dyan, darating na may mangyayari, from among you, mismong galing sa inyo, there would be men who would teach falsehood. They would be like wolves. Bantay sa lakay ang mga yan. Pag alis ko, guguluhin talaga ang iglesia ng mga false teachers. Hindi natin alam, no, kung paano niya nalaman yun. Apostol to eh. Sana all, no, ganun ka, yung niya. Yung wisdom and yung kanyang discernment. Isipin nyo yun, 3 taon siyang nagpipreach dun sa mga taong yun. Alam niya na balang araw may ilan sa mga pinagpipreachan niya magiging false teachers. And yet, hindi siya tumigil ng pagpipreach. Anyway, sinabi niya na may aatake talaga. At nakita natin, mga kapatid, sa Revelation chapter 2, na totoo nga. Yun nga lang, naging maingat talaga yung church. May mga false teachers, nilabanan nila, yun lang sa Ephesians chapter 2, na wala naman sila ng love in the process of fighting the false teachers, right? But here's my point, brothers and sisters. Alam ni Paul na may aatake ng mga false teachers. Anong sinabi niya? Huwag na kayong lalabas ng church. Maglaro kayo ng game na parang, ano ba yun? Yung Among Us ba yun? Yung hulaan nyo kung sino sa inyo yung wolves. No? Hindi niya din sinabi na pagsuspetsahan nyo yung isa't isa. Wala. Ang sinabi niya, mga kapatid, ang nag-iisang assurance, isipin nyo para siyang tatay. Tatay na aalis sa tahanan, alam niya magiging messy pag alis niya. Ano yung assurance niya na magpapatuloy yung church? Yung salita ng biyaya ng Panginoong Diyos na ipinangaral niya sa kanilang kalagitnaan. Ipinagtitiwala niya sa Diyos. Para bang sinasabi niya, Lord, I know I would not be here anymore to check on them, to protect them at all times, but I know your words can. I know the whole counsel that I have preached to them is sufficient to protect the elect from falling. Kaya ito yan, mga kapatid. Yung salita na pinangaral nila dahil kumpleto at dahil bida si Kristo, isang klase ng pangangaral na nagbibigay ng katiyakan na pag natanggap ng mga tinubos, ng mga pinili ng Diyos, magpapatuloy. Sa madaling salita, mga kapatid, kung hindi gospel ang maririnig natin kada Sunday, kawawa yung mga saints. No? Doon tayo humihina, doon tayo nagiging vulnerable sa mga false teaching. That's why we need to hear from the pulpit the gospel every time while honoring the text. Amen po? So we step back and look at our practical applications as we end. Number 1, message for our lives, mga kapatid. May the church never cease to prioritize the faithful preaching of the Word. Huwag na tayong matulad sa ilang mga denominasyon, hindi po tayo umaatake sa kanila, sinasabi lang natin yung totoo, na mapapansin nyo naman, sa haba pa lang ng service, kung saan napupunta ang oras, sa kantahan, sa kaaliwan. Mga kapatid, sabihin na nilang old-fashioned tayo, pero we should center our services in the Word of God. Sabi nga ng isang Bible scholar, si Joel Beeke, he's a Reformed, sabi niya, nung panahon daw ng Reformation, mga kapatid, ang isang kapansin-pansin sa mga gawain sa mga churches, sa sobrang prominent ng place ng preaching, ang tawag nila sa service ay hindi worship service. Pag nagyayayaan daw yung mga tao, pupunta sa church ng Sunday, ang tawag nila, let's go to the preaching.
Sa sobrang laki daw, sa sobrang central daw ng preaching, sa life ng church nung panahon ng Reformation, they call the service preaching. So I exhort to myself and for the church, wag nawa nating hayaan, wag nawang ipahintulot ng Diyos na bumaba kahit onte ang pagtingin natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. We are excited to sing. We are excited to fellowship with our brothers and sisters. We're excited to pray together. Those are wonderful, blessed things. And yet, I hope that the most exciting part for us would always be the revelation of the Word of God, the exposition of the Word of God in our midst. We should create programs according to this. We create, we decide everything according to this. Amen? Sama na rin natin, mga minamahal na kapatid, na sa ating mga family worship, kasama talaga yung pagbabasa ng Word. We're working on this. Natigil yung ganito namin, to be honest with you, church. Medyo natigil yung family worship namin ng mga nakaraan because of several things. We're trying to bring it back. Pero yun nga mga kapatid, let's focus on the Word of God. Nasabi ko na rin kanina, wag nating pagdalawang isipan na dalahin yung mga bata, kahit maingay sila sa church, naririnig nila yung salita na pwedeng magligtas sa kanila. Naalala natin si Timothy, di ba? Kaya siya naligtas kasi ginamit ng Diyos yung mga bagay na naituro ng kanyang lola at nanay sa kanya. So mga kapatid, hindi po sayang yan. Kahit ganyan sila, makulit, naglalaro dyan, naririnig nila yung salita ng katotohanan. Amen po? This is one of the greatest, if not the greatest blessing that we can give our offsprings and ourselves, our marriages, our lives, the Word of God. Number 2, the greatest profit we can get from God is to know we are broken and corrupt and that Christ is our only hope. So I say this to the pastors among us. I say this to myself. I say this to the fathers who would lead family worships. I say this to the Sunday school teachers who would teach kids about the Word of God. Brothers and sisters, let us remember na yung pinakakapaki-pakinabang na preaching ay yung preaching na laging nauuwi sa pagpapaalala ng pangangailangan natin at ng kasapatan ni Kristo. That's the most profitable teaching. So this is a charge to myself and to all of us laboring in the ministry of the Word among us here. Honor the text, preach Christ. Tagline. And lastly, brothers and sisters, huli po mga kapatid, the word of God's grace in Christ is our greatest assurance. Diba nga, meron tayong ganyang inaawit, mga kapatid, na mag-fall man, mag-collapse man ang lahat ng bagay sa atin, yung mga pangako ng Panginoong Diyos, ito yung ating mapangahawakan. I don't know if you know the old song, Standing on the Promises of God. Diba? My Savior. We stand on the promises of God. And brothers and sisters, kahit anong bait ng isang pastor, kahit anong labor ng isang tatay sa kanyang pamilya, ang pinakamatinding assurance, sabihin na nating insurance, na pwede niyong ibigay sa ating pamilya, sa ating mga sarili, sa ating mga anak, at sa ating mga susunod na saling lahi, kung hindi pa babalik ang Panginoon, ang pinakamagandang pamana natin, mga kapatid, ay yung mga pangako ng Panginoong Diyos na makakapagligtas sa atin at sa kanila hanggang sa maitawid tayo sa walang hanggang kaluwalhatian. The promises of God. So, let us all be people of the Word. Let's pray. Gracious Heavenly Father, we thank you so much for your revelation sa inyong mga salita. Thank you for reminding me and every one of us here that your words are precious. Sabi nga nung salmista, mas mahalaga pa kaysa sa ginto yung inyong mga salita. And so, our prayer right now is that Holy Spirit, teach our hearts, lead our lives, so that we would all delight in your words.
na kung meron mang magiging pagkakakilanlan yung aming mga local churches, let it be that we love and we are dependent upon your words. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Dalangin namin na ang inyong mga salita ang humubog sa aming mga pagkatao, sa aming mga marriages, on how we raise our kids, on how we decide for everything. May it be that your whole counsel be our guide. And higit sa lahat, Panginoong Diyos, I pray that whenever we open our Bibles, both individually and as your church, I pray that we would see the beauty of Christ. Always, Panginoon. Dalangin ko po yun, Panginoon, sa aking sarili at sa bawat isa na palagi kaming mamangha. May we never cease to worship, to fall in love sa Panginoon na unang nagmahal sa amin. Na wag sanang huminto, wag sanang dumating sa punto, Panginoon, na hindi na kami namamangha sa inyo. Sa halip, hanggang sa araw na makita namin kayo face to face, we would be in awe of your revelations in the Word, and then we would see you as you are. We would know you as we are known. And therefore, all of the things, all of the glories that we have known in this lifetime would double infinitely as we see you face to face. We thank you so much, Lord. May you protect your church. May you protect our families. May you protect our lives from all falsehood, from the lies of this society and the lies of Satan and the lies of our flesh. May you protect us by the grace of your word in Christ. We thank you. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen.